Sa Dumangas, Iloilo, 1974 ang taon noon. Noong dekada 70 nga, sa liblib na bahagi ng Iloilo, may isang baryo na tawagin na lang natin dito sa kwento na San Roque. At ang kakaiba sa baryong ito ay puro kababaihan ang naninirahan dito. Magaganda silang lahat, mapuputi ang kutis, mahahaba ang buhok, at sabi pa ng iba na tila walang tumatanda. Madalas daw ay may dumadayo ditong mga kalalakihan. Pero sabi ng matatanda, kapag may nakakapasok na kalalakihan roon ay hindi na ito muling nakakabalik. Isang kwento o isa bang kababalaghan ang nagaganap dito. Dahil noong dekada 70 nga, dalawang binata mula sa bayan ng Pututan ang nagtangkang maglakbay papunta sa baryo ng San Roque. Naririnig na nila ang kwento tungkol sa mga dalaga roon. Yun nga lang ay, nung una, ay hindi nila alam ito kung paano puntahan. Magaganda raw, mahahaba ang buhok, at para bang mga diwatas sa ganda ang mga babae roon. Ang sabi pa ng iba, kung makakapili ka ng isa at pumayag ito sa iyong kagustuhan, ay magiging asawa mo na siya habang buhay. Ngunit bago pa man nila naisipang pumunta roon, ay meron naman silang pulidong rason. Dahil si Ernesto, 24 anyos, ay anak ng isang mananahi. Tahimik at relihiyoso siya. Lagi itong may dalang rosaryo sa bulsa. Madalas siyang pinagtatawanan ng mga kabarkada dahil sa sobrang pagkakonsihal ng kilos nito. Hindi marunong uminom ng alak, hindi marunong manligaw ng agresibo, at laging nahihiya. Sa tuwing may babae siyang sinusuyo, lagi na lang siyang nababasted. Pero hindi naman dahil sa hindi siya mabuti, kundi dahil tila walang nakakakita ng tapang o alindog sa kanya. Para bang anino lamang siya na dumaraan. Samantalang si Andoy naman ay 23 anyos na anak ng isang magsasaka. Siya ang palatawa sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila ng halakhak ay may lihim sa bawat ngiti nito ng kalungkutan. Palabiro siya sa mga babae, ngunit wala ni isa ang nagseryoso sa kanya. Lagi siyang tinatanggihan. Sinasabihan na kaibigan lang o hindi pa handa. May mga gabi pa nga na umuuwi siyang lasing, nakaupo sa may pilapil, habang iniiyakan ng kapalaran na tila ba nililibak siya ng mundo o ng mga babaeng nagugustuhan niya. Alam niyo na noon na parang matanda ka na pag hindi ka pa nakapag-asawa. Pag abot mo na ang 20 anyos bilang lalaki, parang mahina ka na nung araw kung di ka pa nakakapag-asawa sa ganitong edad. At ang iniisip pa noon ni Andoy ay halos lahat na ata ng kapataran niya nung elementarya na lalaki at babae man ay may asawa na. Kinukumpara niya ang sarili niya sa mga ito na para bang siya na lang ang bigo. Nang sa magkaibigan nga na ito ay dumating ang panahon na pareho silang nakakaramdam ng matinding lungkot at pangungulila. Sa baryo kasi nila ay halos lahat na ng kaedad nila ay may pamilya na, kasi may anak na tumatakbo sa mga bakuran nila. Sila lamang ang naiwan na tila walang lugar sa lipunan na ito. Alam nyo yung pakiramdam na parang napaglipasan ka na ng panahon? Ganun. Malungkot, hindi ba? Nang isang araw nga ay nag-usap ang dalawa. Pare, mukhang hindi talaga para sa atin ng mga babae rito. Ani Andoy sa isang gabi habang nakahiga sa damuhan at nakatitig sa kalangitan, habang nasa tabi naman niya si Ernesto na nakaupo. Siguro nga, sagot ni Ernesto at mahigpit na hawak sa kanyang rosaryo. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin to. Ang Diyos na lang ang sandigan ko. Pero parang wala na rin akong saysay bilang isang lalaki. Masintimentong usapan na ng mga ito. Oo nga, kailan kayo didinggin ng Panginoon ng mga panalangin natin? Mukhang ipinanganak tayong malas. Paano kaya kung tayo na lang ang magpakasal, ha pre? Ano? Bakla ka ba? Ikaw naman, nagbibiro lang. Masyado kasing seryosong usapan natin eh. Malumbay na nga tayo na tao, tas parang mas lalo pa tayong nalulungkot sa usapan natin. Tara na nga, umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi. Aya na ni Ernesto. Sabay tayo nito sa pagkakaupo at abot ng kamay niya kay Andoy para ibangon.
Pero nung papauwi na sila, habang naglalakad pa sila sa rough road na daan, ay doon sa malamlam na ilaw ng kalsada sa poste na gawa sa kawayan, ay pansin nilang parang may taong nakatayo doon. Pero nagpatuloy lang naman ang dalawa sa paglalakad kasi medyo malayo pa naman iyon. Hanggang sa nung papalapit na sila ng papalapit dito, ay pansin nilang isa yung matandang babae na medyo hukluban na. Hindi alam ng dalawa, pero nanayo ang buhok nila sa katawan nung makita nila ang matandang babaeng yon. Pero hindi naman sila nagpahalata na may takot sila, kaya dumiretso lang sila sa paglalakad. At nakasuot yung matandang babae ng kimonang itim at nakabalanggot iyon ng manipis na tela na kulay itim din lang. Pero nung saktong madadaanan na ng dalawa ang matandang babae, ay... Mga binata, hindi nyo ba nais na makahanap ng magandang babae na pwede nyong makasama habang buhay? Imik nung matanda na siya namang mas lalong nagpakaba sa dalawa. Dahil bakit ganun ang tanong ng matanda? Para bang alam nito ang iniisip ng dalawa? O yun yung saktong pinag-uusapan nila kanina? Hindi naman basta umimik ang dalawa, pero nilingon nila ang kinatatayuan ng matanda. Ngunit nawala naman yun sa kinatatayuan nito. Pero... Hey! Nagulat ang dalawa nung pagbalik nila ng tingin sa harap nila dahil nandun na yung matanda. Huwag kayong matakot. Gusto ko lang kayong tulungan dahil narinig ko ang inyong mga hinaing nung nag-uusap kayo sa damuhan. Salita nung matanda. Lola, huwag niyo naman kaming ginugulat. Salita ni Andoy. Oo nga naman, Lola. Kung nais niyo kaming tulungan talaga, huwag niyo naman kaming patayin sa nerbiyos. Komento naman ni Ernesto habang hawak ang kanyang rosaryo na medyo nanginginig. Sigundong ngumiti ang matanda na kulukulubot na ang muka na para bang higit 100 na ang edad noon. Yung tipong ganun yung klase na nakahiga na lang dapat sa banig at inaalagaan. Pero eto ay mukhang malakas pa. Tumingin ang matanda sa hawak na rosaryo noon ni Ernesto. Sabay tingin ulit sa dalawa at ngisi nito. Nakakakilabot pa nga ang pagngisi noon dahil sa kulukulubot nitong balat. At sabi niya na, huwag kayong mag-alala mga iho. Makakapag-asawa kayo kahit hindi dinidinig ng inyong Panginoon ang inyong mga dasal. Ako naman ang tutulong sa inyo. Heto, salita ng matanda, sabay taas ng kanyang kamay at buka ng kanyang mga palad. At doon naman ay nakita ng dalawa ang dalawang itim na bato sa kamay nito na halos kasing laki lang ng holen pero wala namang eksaktong hubog. Lola? Ano ho yan? Tanong ng dalawa. Kunin niyo ito at ibulsa at huwag ilalayo sa inyong katawan hanggat marating nyo ang baryo ng San Roque. Paliwanag nito sa dalawa. Ano ho? San Roque? Oo, dahil yun ang solusyon ng inyong problema. Ang baryong iyon ang tahan ng magagandang babae at hindi nyo makikita o mararating ang baryong iyon kung wala ang batong ito sa inyong bulsa. Magaganda ang mga babae doon at makakapamili pa kayo ng mapapangasawa nyo. Dahil tiyak na magkakagusto sila sa inyong dalawa. Dahil yun din ang hanap ng mga babae sa lugar na yon, ang makahanap ng mga lalaking kasing kisig nyo. Sabi ng matanda. Hindi kumilos agad ang dalawa sa narinig nila sa matanda. Kasi nga ay nag-aalangan sila kung mapagkakatiwalaan ba ang taong iyon. Pero dahil sa desperasyon at pag-asang matutupad ang pangarap na magkaroon ng asawa, nagpasya si Ernesto at Andoy na kunin ang dalawang itim na bato para magbakasakali. Dahil wala nga namang mawawala sa kanila kung kukunin nila ang dalawang bato. Mukhang ordinaryo lang naman kasi ang mga yon, kulay itim nga lang.
Nang tumanguna si Ernesto kay Andoy at kinuha nga niya sa palad ng matanda ang dalawang itim na bato. Oh, etong sa'yo. Wika pa ni Andoy sa pag-abot niya nung isa kay Ernesto. Pinakatitigan ng dalawa noon ang bato dahil tinitignan nga nila kung ano ba ang espesyal sa batong iyon. Lola. Nasaan na siya? Tanong ni Andoy kay Ernesto. Aba, ewan ko. Tugon naman ni Ernesto. Tumakbo na tayo. Wika ni Ernesto. Oo. Tugon naman nung isa at tumakbo nga sila papauwi. Dahil sa natakot na talaga sila nung nawala ang matanda. Pero hindi naman nila binitiwan noon ang binigay nitong bato sa kanila. Hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay. Ibinulsa nung dalawa noon ang mga bato. At dahil sa kanilang mga iniisip sa mga nangyari, ay nakalimutan na nilang tanggalin ito bago sila matulog. Kaya nga habang natutulog noon ang dalawa, ay wala sa kanilang kamalayan na nung gabing iyon ay nagsisimula na palang ituro ng mga itim na bato ang lugar na kanilang pupuntahan. Dahil sa kanilang mga panaginip ay nakikita nila ang isang baryo na may magagandang babae. Pagkatapos nun ay parang nagfa-flashback sa kanilang panaginip na ito ang mga kakaibang lugar, kubo at mga daanan papunta sa baryong iyon o sa San Roque nga. Hanggang sa biglang paggising ni Ernesto na parang galing ito sa bangungot. Butil-butil kasi noon ang pawis niya sa noo. Pero naaalala naman niya yung mga babae sa panaginip nito. At madaling araw na pala yun sa pagkagising niya. At mula sa oras na rin na to ay hindi na rin siya nakatulog. Nang kinaumagahan ay muling nagkita ang dalawang magkaibigan sa plaza para tumambay at magkwentuhan ulit. Kasi nga, sila lang naman ang nakakaintindi sa isa't isa. Hanggang sa naikwento nga ni Andoy ang mga napanaginipan nito kagabi. At takang-taka na lang noon ang dalawa nung sinabi rin ni Ernesto ang panaginip nito. Parehas sila ng ikinikwento. Isang bagay na parang napaka-weirdo na pangyayari o pakinggan. Pero lingid naman sa kanilang kaalaman na ang naghahatid ng panaginip na yon ay ang dalawang batong itim na bigay sa kanila ng matanda. Hanggang sa lumipas din ang araw na yon nang magbibihis na si Andoy habang kinakapa niya ang mga barya sa kanyang bulsa na naiwan ay nakapa nito yung itim na bato. At nang mahawakan niya yon ay napaisip siya na para bang naiisip nito ang pag-asang sana ay totoo ang baryo ng San Roque. Kaya naman ibinulsa niya ulit ito sa bagong bihis nitong short. Samantalang sa mas maaga naman na oras na yon, sa bahay naman nila Ernesto ay hawak-hawak din niya ang itim na bato na nag-iisip kung paano nga ba sila makakapunta sa lugar na sinasabi ng misteryosong matanda. Pero nung tinawag na siya ng kanyang ama para magpatulong, ay ibinulsa rin niya ang batong iyon. Nagkita pa ulit ang magkaibigan noon bago ang gabi ng araw na ito. Tumambay lang sila sa plaza at nagsintimento na naman. Nang sa kanilang pag-uwi ulit ay may nakasalubong na naman silang matanda. Nako, ano naman to? Ernesto, matanda na naman. Wika ni Andoy. Oo nga eh, sagot lang naman ni Ernesto. Pero sa pagkakataon naman na ito ay isa yung matandang lalaki na naglalakad lamang at nakasombrero ito ng silag. Parang nakasuot din yun ng pambukid. Hindi umiimik yung dalawa noon nung makasalubong nila ito. Pero kumpara naman sa matandang nakita nila nung nakaraang araw ay hindi naman sila nakakaramdam ng kilabot dito. Pero nang maya-maya pa, nung magkukrus na sila ng landas, "Mga iho, paumanhin, batid kong may mga hawak kayong kakaibang bagay. Pero sana ay mag-iingat kayo sa mga gagawin nyong mga desisyon." Wika naman itong matandang lalaki na animoy parang may alam na naman sa dalawa. Ngunit, tara na.
Bulungan ng dalawa dahil sa natakot na sila at ayaw na nilang mangyari ulit ang nangyari sa kanila nung nakaraang gabi. Ngumisi lang naman noon ang matandang lalaki sa pagtakbo ng dalawa. Sabay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Hanggang sa dumaan pa ang mga oras, ay umabot na naman ang gabi ng araw na yun. Ay natulog ang dalawa, nabulsa pa rin ang dalawang bato na parang naisadya na pagkakataon. At gaya nga ng dati, ay napanaginipan na naman ng dalawa ang lugar ng mga babae sa tinatawag nilang baryo ng San Roque. Pero hindi alam ng dalawa noon na habang nananaginip sila ay naglalakad na sila papalabas ng kanilang bahay na nakapikit pa rin ang mga mata. Ibig sabihin, nangyayari sa kanila ang sleepwalker o yung klase ng tao na natutulog pero naglalakad dahil hindi rin alam ng dalawa ang nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon. Di rin nila alam na napasok na sila ng mga tinatawag naman nilang dreamwalker. Mga nilalang o mga taong may kakayahan na maglakad o pasukin ang iyong panaginip upang manipulahin ang taong sleepwalker. At lingid pa rin sa kaalaman ng dalawa ay kaya pala nangyayari iyon ay dahil sa batong hawak nila. Ibig lang sabihin ay nawala ng gabing yun ang dalawa sa kanilang baryo na hindi alam ng kanilang pamilya. Kaya naman kinaumagahan ay hinahanap na ang mga ito. Saan ba nagpunta ang mga yun? Wika pa noon ng ama ni Ernesto na nag-aalala. Pero asan na nga ba ang dalawang magkaibigan na ito? Kaya't puntahan naman natin sa ating mga imahinasyon kung nasaan nga ang dalawa. At sa umaga nga na iyon ay natagpuan na lamang ng dalawa ang kanilang mga sarili sa isang malawak na damuhan. Nakahiga sila at halos basa pa ang kanilang mga noo dahil sa hamog. Ernesto! Ernesto! Salita pa ni Andoy sa pagkakatanaw niya sa kaibigan sa di kalayuan na para bang nasa kalagitnaan pa rin sila ng panaginip. Pero Andoy! Andoy! Tugon naman ni Ernesto habang papatakbo itong lumalakad papalapit kay Andoy. At habang papalapit naman ito kay Andoy ay tumayo na ito. Hingal pa ni Ernesto sa pagdating nito sa tabi ni Andoy. Nasaan tayo? Bakit tayo nandito? Tanong ni Ernesto. Hindi ko rin alam. Natutulog lang ako sa bahay kagabi. Bakit tayo napunta dito sa damuhan? Tanungan ng dalawa. Dahil nga sa parehas silang walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanila. Ngunit habang nagtataka ang dalawa kung bakit bigla silang napadpad sa damuhan, biglang umihip ang malamig na hangin. Ramdam pa nila ang lagyet ng hamog sa kanilang balat. At sa di kalayuan ay may manipis na usok na parang gumagapang sa lupa. Pre, parang hindi ordinaryong damuhan to ah. Wika pa ni Andoy habang pinapahid ang pawis sa kanyang leeg. Oo nga eh. Parang iba ang pakiramdam ko. Ang gaan ng ulo ko. Para bang nananaginip pa rin ba tayo? Sagot naman ni Ernesto na hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Tumingin silang pareho sa paligid. Walang bahay, walang tao, puro damuhan lang na walang katapusan. Pero sa di naman kalayuan ay may nakita silang kalsadang makipot at doon ay parang may mga aninong gumagalaw. Pre, may tao ata doon. Parang mga babae. Sagot ni Ernesto habang pinipilit na tumingin ng maigi. At oo nga, unti-unting lumilitaw mula sa usok ang mga figura ng kababaihan. Mapuputi, mahaba ang buhok at nakangiti sa kanila. Para silang yung mga dalagang nakita nila sa kanilang panaginip. At di nila alam na eto na ang mga babae ng San Roque. Ito na ba? Ito namang mga babae ng San Roque? Mahina pang sambit ni Andoy na halos hindi makapaniwala. Sabay lapit ng isa sa mga dalaga na mahaba ang buhok, nakalugay ito
at ang mga mata nito'y kulay itim na parang walang puti. Pero maganda pa rin. Ngumiti ito at nagsalita sa tinig ng malamig. Huwag kayong matakot. Matagal na naming hinihintay ang inyong pagdating. Napatingin si Andoy kay Ernesto at sabay silang napaatras ng kaunti. Pero hindi nila maiwasang titigan ang babae. Ang ngiti nito ay parang nakakaakit at ang boses ay napakalambing. Halina kayo. Sumama kayo sa amin. Dagdag pa ng babae. At doon naman ay isa-isa na ring lumapit ang iba pang mga dalaga. Ang mga kamay nila'y mahahaba ang daliri, mapuputi ang balat at malalambot na tignan. Sa pakiramdam noon ng dalawa ay parang mga prinsesa na biglang bumaba sa langit ang mga yon para sunduin sila. Sumama na kayo. May inihanda kaming pagkain para sa inyo. May mga bahay din doon na pwede niyong pahingaan. Pagod na kayo, alam namin. Hindi ba? Wika ng isa pang babae na ang buhok ay halos sumasayad na sa damuhan. Nagkatinginan ulit ang magkaibigan na parang nangungusap ang kanilang mga mata. Kita sa mata ni Andoy ang kasabikan. Yung tipong parang nahuhulog na siya sa alindog ng mga babae. Pre, baka ito na nga. Baka totoo nga yung sinasabi ng matanda. Mahinang bulong niya kay Ernesto. Ngunit si Ernesto naman ay halata ang kaba. Ramdam niya na may kakaiba, pero hindi niya rin maiwasang mabighani pa. Habang nakatitig siya sa isa sa mga babae, parang humihina ang kanyang pag-iisip. Alam mo yung parang nalulunod ka sa titig ng mga mata nito? Ganon. Tapos ay biglang may isang babae na lumapit kay Ernesto. Hinawakan ang kanyang braso at napakalamig ng palad nito. Pero sa pakiramdam niya ay parang dumaloy sa katawan niya ang kakaibang init. Halika na. Huwag kayong mag-alala. Sa aming baryo, wala nang lungkot, wala nang pagtanggi. Kayo ang mga panauhin na hinihintay namin. At sa isang iglap nga, naramdaman na lang ng dalawa na parang hinahatak sila ng mga babae. Pero hindi pilit kundi malambing at maingat. Yung tipong inaalalayan pa sila sa kanilang bawat hakbang. Parang mga binatang bagong kasal na at isinasama sa tahanan ng kanilang mga asawa. At habang naglalakad sila sa daan papasok sa baryo, kita nila ang mga ngiti ng lahat ng babae doon. Parang mga bituin na ilaw sa gabi ang kanilang mga ngiti. May mga ilaw pa na nagmumula sa mga lampara at ang paligid ay punong-puno ng samyo ng bulaklak na hindi nila makilala kung anong klase. Ang bango kasi, nakakaadik. Yung tipong pag naamoy mo ay gusto mong manatili roon magpakailanman. Pre, grabe. Para sa atin talaga to. Bulong ni Andoy na halos nakangiti na. Oo, pero parang may mali. Parang hindi ako mapakali. Sagot naman ni Ernesto habang patuloy na kumakapit sa kanyang rosaryo. Kahit unti-unti na rin bumibigay ang kanyang isip sa pang-aakit ng mga babae. Hanggang sa tuluyan na silang pumasok sa gitna ng baryo. At doon nakita nila ang mga malalaking bahay na yari sa kahoy at pawid. At pumasok sila sa isang bakuran ng bahay doon. At sa harap nito ay may mahabang mesa na puno na ng pagkain na parang pinaghandaan ng mga babae. Mga prutas, inumin at mga ulam na parang hindi pa nila natitikman sa kanilang buhay. Para sa inyo lahat yan. Wika ng isa sa mga babae na nakangiti habang nakatitig sa kanila. Simula ngayon, hindi na kayo mag-iisa. Ngiti ulit ng babae sa pagsasalita. Nagkatinginan ulit ang dalawa. Parehong kinakabahan, pero parang hinihila ng mga ngiti ng babae ang kanilang kaluluwa. Pre, baka ito na yung sinasabi ng matanda. Bulong ni Andoy habang pinipilit na ngumiti. Pero parang may mali. Sagot naman ni Ernesto na mas lalong kumakapit pa sa rosaryo sa kanyang bulsa. Pero dahil sa karismatiko ang mga babae, ay hindi na nagdalawang isip pa si Andoy
na kumain. Gutom na siya kaya mabilis niyang sinunggaban ang karne at isinubo. Pre, ang sarap. Grabe. Parang hindi ko na kayang tigilan to ha. Sabi pa nito habang patuloy sa pagkain. Si Ernesto naman ay medyo nag-aalangan pa. Pero dahil sa pangungulit ng mga babae, tumikim din siya. Sa unay, sobrang sarap ng lasa. Malambot, matamis, at parang natutunaw sa iyong bibig pag isinusubo mo ang mga pagkain doon. Pero nung tumagal, ay may kakaiba na silang naramdaman na parang dumadaloy sa kanilang katawan. Mabigat, na parang tinatamad na silang gumalaw. Pre, parang nahilo ako ah. Bulong ni Ernesto na halos mahulog na ang baso sa kamay niya. Oo nga. Parang nanginginig na yung mga tuhod ko ah. Sagot naman ni Andoy na pinipilit pang ngumiti pero halatang nanlalabo na ang mga mata. Na lahat ng mga babae sa kanilang paligid ay nakatitig lang na nakangiti sa kanila. Pero yung kanilang mga mata ay unti-unting nagdidilim, nagiging pula. At yung mga ngipin noon ay parang humahaba. Pre, may mali. Eto yung mali. Bulong ni Ernesto. Pero bago niya matapos ang kanyang mga sinasabi, ay bigla na lang silang bumagsak na pareho sa lupa. Pero hindi naman sila tuluyan nawalan ng malay. May malay sila, pero hindi nila maigalaw ang katawan nila. Naririnig nila lahat, nakikita nila lahat, pero parang mabigat na nabakal ang kanilang kamay at paa. Isa-isa namang lumapit noon ang mga babae at itinayo sila at dinala sa may likod ng malaking bahay na yon. At doon nila nasilayan ang isang eksena na lalong nagpagimbal sa kanilang mga kaluluwa. May 3 malalaking kawa na nakasalang sa apoy. Ang apoy noon ay naglalagablab at ang tubig sa loob ay unti-unti nang kumukulo. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Mahinang sigaw ni Andoy, pero parang wala ka nang maririnig na lumalabas sa kanyang boses. Itinali sila sa malalaking kawayan na nakatayo, para bang mga baboy na inihahanda sa isang pista. Kita nila ang isa't isa, parehong nanginginig, parehong puno ng takot. At habang ginagawa ito ng mga babae, naririnig nila ang mga yon na nagtatawanan ng matinis yung iba. Mahaba at nakakakilabot yung tunog. Sa wakas, makakakain na rin tayo ng sariwang laman! Sigaw ng isa habang hinahalo ang kawa gamit ang mahabang kahoy nito. At sa gilid naman ay nakita mismo ni Ernesto ang isa sa mga babae na biglang nagbago ang anyo. Humaba ang tila, kumulubot ang balat at lumabas ang matutulis na pangil. Aswang, bulong niya sa isip habang unti-unti nang lumuluha ang kanyang mga mata. At habang nakatali sila roon, naramdaman nilang lalong lumalalim ang gabi. At kasabay ng dilim ay mas lalo ring lumakas ang apoy sa ilalim ng mga kawa. Sa paglalim nga ng gabi ay sabay-sabay na nilang narinig ang mga babae na parang nag-iingkantasyon. Mga salitang hindi nila maintindihan, parang ibang lingwahe na malalim at matinis yung pagkakaingkantasyon na kapag narinig mo ay para kang tinutukso sa tenga. Pre, ano to? Parang ritual ata to. Bulong ni Andoy na nanginginig ang labi, pero halos walang boses na lumalabas. Si Ernesto naman ay halos hindi na makapagsalita. Nangingilid na lang ang luha dahil parang alam na niya kung ano ang sasapitin nila sa lugar na ito. Sabay kagat na lang sa kanyang labi. Pinipilit na intindihin kung anong nangyayari at nagdarasal ito sa kanyang isipan. Habang patuloy naman ang mga babae sa pag-usal ng mga inkantasyon, ay unti-unting tumitindi ang apoy sa ilalim ng 3 kawa at ang tubig doon ay hindi na lang basta kumukulo. Naglalabas ito ng kulay pula na parang tugo.
At sa mismong tunog ng kumukulong tubig, lumilitaw ang mga hugis ng muka. Mga anino, parang mga kaluluwa na nakakulong doon. At sa malalabo pa nilang paningin, doon nila nakita, malapit sa isa sa mga kawa, na nakatayo ang matandang babae na nagbigay sa kanila ng itim na bato. Pre, siya yun. Siya yung matanda oh. Pilit na sigaw ni Ernesto, ngunit mahina. Oo nga, pero bakit nandito siya? Sagot naman ni Andoy na halos himatayin na sa takot. Ngumiti nun ang matanda, sabay tingin sa kanila. At sa mismong harap ng dalawa ay nakita nilang nag-iba ang itsura nito. Yung dating matandang kulubot ang muka ay biglang nagbagong anyo. Naging isa iyon sa isang napakagandang babae sa baryo. Maputi ang balat, makinis, mahaba ang buhok, at ang ngiti ay parang ngiting pang-aakit na wala kang itatapon. Pre, siya rin yung isa sa kanila. Kanina, niloko tayo. Bulong na ni Ernesto na nanginginig ang buong katawan. At hindi lang iyon, isa-isa na rin nilang nakita ang lahat ng mga babae sa baryo na biglang nag-iba ang anyo. Yung mga napakagandang babae kanina ay unti-unting tumanda sa paningin nila. Ang balat ay nagkulukulubot, namutla na parang natutuyo. Ang mga mata ay lumubog at nagdilim. At ang mga ngipin ay isa-isa nang lumabas ang matutulis na pangil. Narinig pa nila ang sabayang halakhak ng mga babae. Mga hangal! Sa wakas, dumating din kayo! At sa puntong iyon ay tuluyan na nilang naunawaan na lahat ng kagandahang nakita nila ay ilusyon lang. Isang panlilin lang. Sa likod ng mga ngiti ay puro lang kasamaan. Mga aswang ang kababaihan ng baryong iyon ng Barangay San Roque. At habang nakatali sila sa kawayan ay wala silang magawa kundi manlumo at panoorin ang mga aswang na nagsisimula ng ihanda ang kanilang mga katawan para isalang sa kumukulong kawa. At habang nakatali sila sa kawayan ay wala silang magawa. Nang hawak-hawak na sila ng mga babae, binubuhat na papalapit sa naglalagablab na apoy. Naririnig nila ang pag-uusal ng mga inkantasyon at mas lalong lumalakas ito, mas lalong bumibigat sa pandinig nila. Si Andoy ay pilit pa rin gumagalaw pero halos wala na siyang lakas. At si Ernesto naman ay pikit mata na lamang na nagdarasal sa kanyang rosaryo. Pero bago tuluyang maisalang ang dalawa sa kawa, Albularyo! Albularyo! sigaw ng isa sa mga babae. Nang biglang nagkagulo ang ritual, ang mga aswang ay nagsitigil sa pag-uusal, nagsilabasan ng mga matutulis na kuko ng mga ito, at sabay-sabay na nagturo sa isang dulo ng baryo, doon sa pagitan ng liwanag ng apoy. Naaninag naman nila Ernesto at Andoy ang isang matandang lalaki. Nakasombrero ito ng pambukid at may kasuotan din na pambukid. May dala itong mahabang sibat na kumikislap na parang ginto. Mabagal ang lakad nito pero mukhang matatag, at ang mga matay matalim na parang alam na alam ang ginagawa nito. Mga walang iya kayo! Malalim na tinig ng matanda, sabay taas ng kanyang sibat. Matagal ko na kayong hinahanap! Dagdag pa nito ng sigaw, at bago pa man makalapit ang isa sa aswang sa pag-atake sa albularyo, mabilis niya yung inundayan ng sibat. Tumama iyon sa dibdib ng nilalang at sa isang iglap, nagliyab ang buong katawan ng aswang. Sabay naging abo na lamang ito at tinangay ng hangin. Nagsisigawan na noon ng iba pang babae na sabay-sabay nang umatake, at lumabas ang mga pakpak ng mga yon. Lumipad sila, bumaluktot ang katawan, humaba ang mga kuko at dila, at lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon na sa matandang dumating. Pero hindi naman natinag ang albularyo. Bawat galaw niya,
bawat hampas niya ng sibat ay may tinatamaan at sa bawat tama ay may isang aswang na nagiging abo at nawawala na lang sa ere. Pre, nakikita mo ba yan? Mahinang bulong ni Andoy habang nakahandusay pa sa lupa. Oo, sino siya? Sagot naman ni Ernesto na halos hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan na lakas ng matanda. Mabilis at matindi ang bakbakan. Ang matanda ay parang hindi na ordinaryong tao kung iyong susumain kasi bawat galaw niya ay parang sanay na sanay sa pakikipagdigma. Isang sibat sa ulo, sabay pagkaabo ng aswang. Isang tusok sa tiyan, sabay pagkaabo na naman. At kahit sabay-sabay na umatake sa kanya ang mga yun, ay umiikot lang siya na parang sinasayawan ang mga ito kasama ang kanyang sibat. At sa bawat kanyang pag-ikot ay may nawawalang buhay ng aswang. Hanggang sa tumigil na ang iba, umatras at nagsama-sama sa isang tabi. Ramdam nila ang takot dahil hindi nila matalo ang matanda. At ang matanda naman ay nakatayo lang sa gitna. Hawak pa rin ang kanyang sibat at humihinga ng malalim. Pero nakahanda pa rin ito sa pakikipaglaban. Samantalang sina Ernesto at Andoy ay nakahiga pa rin sa lupa. Mahihina, nanginginig. Pero sa unang pagkakataon, mula nung pumasok sila sa baryo, nakaramdam sila ng pag-asa nung nakita na nila ang matanda. Pero sa sobrang panghihina ng kanilang mga katawan, ay unti-unti nang bumigay ang kanilang mga mata habang nakatitig pa ang dalawa sa matandang albularyo na nakikipaglaban. Dahan-dahan na silang nilamon ng dilim ng kawalan ng malay. At ang huli nilang naaninag ay ang pag-ikot ng sibat ng matanda. At ang mga apoy na sumasabog sa bawat pagtama ng sibat ng matanda sa mga aswang na naaabo. At tuluyan na nga silang nawala ng ulirat. Pero makalipas ang ilang araw, sa bahay nila Ernesto ay unti-unti na siyang nagising na ang bigat-bigat ng kanyang ulo sa pakiramdam niya, na para bang matagal na siyang nahimbing sa isang bangungot. Pagmulat niya, nasa tabi niya agad ang kanyang ama. Hawak ang isang basong tubig. Anak, salamat sa Diyos at nagising ka na. Maluhaluhang wika ng ama nito. At paglingon niya sa gilid ay naroon din si Andoy na nakahiga. Pero gising na rin at nakatitig sa kanya. At doon ay sinabi ng ama ni Ernesto na 3 araw na pala silang walang malay. At sa dulo naman ng higaan, sa baba ng kanilang mga paa, ay nakaupo ang isang matandang lalaki na pamilyarang anyo. Nakasombrero pa rin ng pambukid, hawak-hawak ang mahabang sibat. At napakahigpit ng titig sa kanila. At dito nila napagtanto na siya ang matandang nakita nila sa baryo. Siya rin ang nakipaglaban sa mga aswang. Pre, hindi ba siya yun? Mahina pang bulong ni Andoy. Oo, dagdag pa ni Ernesto na halos hindi makapaniwala. Ngumiti lang naman ang matanda. Sabay sabi ng, mga hangal kayong mga binata, muntik na kayong mamatay dahil lang sa pagkahumaling sa mga bagay na panandalian lamang. Hindi lahat ng magaganda ay totoo. Hindi lahat ng ngiti ay malinis. Tahimik lang silang dalawa noon sa pag-uwi ka ng matanda at nakikinig habang ramdam nila ang bigat ng bawat salita nito. Ang bato na tinanggap nyo na kinuha ko na ay isang patibong. Yung nagbigay sa inyo noon ay isa ring aswang. Hindi lahat ng nagbibigay ay may mabuting hangarin. Kaya mula ngayon, tandaan ninyo, manalig na lang kayo sa Diyos at matutupad naman ang mga pangarap nyo. At huwag kayong basta magpapatangay sa tukso ng laman at kagandahan dahil doon nagsisimula ang kapahamakan. Sumang-ayon naman ang ama ni Ernesto sa sinasabi ng albularyo. Matagal ko nang kilala si Manong Tiyong.
Kahit matanda na ito, isa siyang albularyo at maaasahan niyo siya pagdating sa mga kababalaghan na pangyayari. At ngayon ay siya ang nagligtas sa inyong dalawa. Magpasalamat naman kayo, wika ng ama ni Ernesto. Napaluha naman si Ernesto na mahigpit ang hawak sa rosaryo. Si Andoy naman ay hindi makapagsalita, na nakatitig lang sa sahig. Ramdam ang hiya at pagsisisi. At sa gabing iyon, sabay silang binigyan ng matanda ng huling paalaala na kung minsan, ang pinakamalaking laban ng tao ay hindi sa mga halimaw sa labas, kundi sa mga kahinaan na nasa loob mismo ng ating puso.